kabuwasan sa mga taga-Pangasinan, Kapian Kapano, Diyos sa mga taga-Batanes. Hello! Hi! At good morning sa lahat ng ating mga kamisis at kapatid. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? Bride na, iika-ikap, maglakad papunta sa altar, umantig sa mga netizen. Ang kwento sa likod ng kanyang kasal, alamin mamaya. Hindi kadugo pero itinuturing na pamilya, me and my kasama sa buhay. At pambatong pansit batil patong ng mga taga-Tugigaraw, ihahain na. All these and more sa Face to Face with Ate Coring. O, gisingin na ang diwa ng mga Mariko. Ito na ang leader sa chismisan, Marites ang Barangay, Laila Chicadora. Present! Ate Coring! May split ends na ang walis natin. Kailangan na itong palitan. Palagay ko kailangan ng palitan yan, Oo, girl. kailangan ng iribanto, oh. Yan na talaga ang senyas na ang Oo. walis tambo kailangan ng palitan. Tama. Kasi gusto na niyang mag-split, parang sex bomb na lang. Ow! Di ba? Girl, alam mo, pagka ginupit mo yung buhok mo ng Pwede na bongga, rito. pwede na para dyan. Yes. Nice idea. Makakatipid ka pa at nasa na kaya ang poging tambay ng barangay natin, Ryle Santiago? Ate Coring, may tawag po kayo, long distance, si Sir Mar daw po. Ano ba? May cellphone naman. Ay, wireless naman po to, Ate Coring. Wireless? Opo. Saksak mo, Plugless? saksak mo. Plug mo. O ano ba yan? O ay! Ano ba yun? Mamaya na daw po, sir. Mamaya na daw po. Busy ako. Sabihin mo, maglabang muna siya. Dali, the telephone you dial is working. The telephone you dial is working. Ano ba yun? Nagtatrabaho si Ate Coring. Opo, O eto, si Pera Godmother naman, nagsimba muna dahil isang pianista sa simbahan ang dinaanan niya para mabiyayaan ng 5K for you. Kung bibigyan ka na ng 5,000, saan mo gamitin yan? Bibili ko ng mga gamit ko po. Pagpagupit, tsinelas, damit. Ako ang pera godmother mo. Yes. Pag binigyan ka na ng 5,000, saan mo gagamitin? Sa pangnegosyo po, pambili po ng mga benta ko po. Mga talipapa po, isda, gulay, ganun po. Isasama natin sa wishlist yan. Kung bibigyan ka ng 5,000, saan mo gagamitin? Siguro for my shoes. Ay, shoes. Anong size? Anong size? 40. 40? Laki! May kasabihang sa bawat limitasyon, may bagong paraan para umusad. At sa paghahanap ko ng deserving ng 5K, nakilala ko si Wilbert na kahit naputulan ng binte ay hindi tumigil ang takbo ng kanyang buhay. Hello, Kuya Will! Hoy. Ako si China, ang iyong pera godmother. Anong kwento kung bakit ka nawala ng paa? 21 years ago, na-aksidente ako. Masakay ako ng jeep nun eh. Wala ka pa kasi nun eh. Kung may fairy godmother siguro ako, nailigtas mo ako. Yes. Narinig ko, matagal ka nang nagsiserve sa church bilang choir. Pero kailan ka talaga nag-start yan, yung pagpapiano mo? Nung na-aksidente ako, sa inggit lang din, nainggit ako sa friend ko na Na marunong? tumutugtog siya ng organ sa church. And sabi ko sa sarili ko, magiging ganun din ako. And nag-practice ako. Bongga mo kasi, nakakapagmotor ka sa kabila ng iyong lagay. Pero anong motivation mo at nagagawa mo yung mga ganyang bagay? Ang reason ko nito, kaya ako nagmotor, so kung ma-aksidente ko, at least alam ko. Kwentahan mo ka dun sa organization mo na Amp for Life. Yung Amp for Life naman, it's a group of amputees na strong amputees, no, para sa sarili nila hindi nila alam na sila ay May kulang. nag-iisa. Maraming kagaya namin na nandito para tulungan sila. Dahil dyan, sobrang excited akong ikwento kay Ate Coring ang kwento ng iyong buhay. For sure, matutuwa yun sa'yo. Kaya sakay ka na? Charot na! Asa ba ako Let's dyan? go, Kuya Will! Pera Godmother, you! Ate Where are Coring! you? Kasama ko si Kuya Will!
Hello! Kuya Will, dito ka. Hi, Kuya Will! Saan mo Kuya naman, paano, nagsimba ka lang tapos Nagsimba nakita ako, mo siya? pero taga Cavite talaga siya, Ate Coring. Tapos nag-ikot-ikot ako simbahan na malapit sa atin dito. Sa may Kapitolyo, tumutugtog. Pinapasok ako sa simbahan. Talaga? In fairness, nakapasok. Oo nga! Oo, tapos nagganyan-ganyan ako dyan, pak-pak-pak, tapos nakakita ko. Kasi hindi ka naman mukhang anghel. Hindi ka naman mukhang paru-paro. Ano yan? Siguro Yun sabi lang. nila, buti pinapasok ka. Nakapasok naman. Hindi ka naman sinabuyan ng holy water. Yun lang, kinatakot ako doon in fairness. Okay. Tapos narinig ko, ang galing tumugtog sa taas. Inakyat ko na rin. Okay, teka muna. So, ang kasamaang palad, kailan naputol ang iyong binti? Naputol po yung leg ko nung 2005. 2005. March 6, 2005. Sumasakay ka sa Pasakay po ako ng jeep noong Jeep. time na yun. Tapos? May bumangga pa sa likod. Oo. And then, Grabe, ano? Pagdilat niya, wala na daw yung paa niya. Yun yung Totoo ba? nakagulat, yes. Ganon kalakas yung impact? Opo, yung both na legs ko ay na-damage. Ito, putol din to. Oh, Naikabit lang siya. totoo ba? Yes po. Tapos yung kabila, hanggang binti lang, and then inamputate lang inangat ng inangat. Totoo ba? Yes po. Ang nakakaloka sa kanya, Ate Coring, sa lahat ng simbahang iniikutan niya, pag bumibiyahe, nagmumotor pa yan kahit walang mga paa. Totoo. Yes! Grabe! Ang dedikasyon ni Kuya Will! Wow! Naku, Will, talaga naman. Oh, nakaligaw ka pa rin. Well, by God's grace, nandito ka ngayon para ikaw Yes. ay mabigyan ng 5K for you! Thank you. Diba? O walang bola yan, kahit bilangin. 5K for you, pero hindi yan nagtatapos dyan. Thank you. Maganda naman yung iyong saklay-saklayan, pero Oo. pwede ka naman siguro bigyan ng prosthetic leg. Pwede rin po. Pwede rin, di ba? Para talagang meron ka ng binti pa sa kabila. Oh, so sagot na namin ang prosthetic. Pero Ate Coring, in the meantime, habang wala pa, meron tayong mga regalo. May saklay at BP monitor po tayo dito from Miss Alma del Castillo ng DMB Medical Supply. And eto may sapatos din po tayo, sir, mula sa program. Salamat po. Okay. In the meantime lang yan, kasi kapag ikaw ay nagkaroon na ng prosthetic leg, bibigyan ka pa namin ng rubber shoe. Thank you, thank you. Diba? Bongga talaga si Ate Coring, wag kayong Bongga ka dahil. Hindi, marami tayong mga partner na libre ibinibigay yan. So, ang tawag dyan ay willpower. Willpower! Wow! Maraming salamat, Wilbert Biaya, sa madaming inspirasyon na ibinigay mo sa napakaraming tao. Thank you very much. God bless Thank you rin po, Ma'am Corina. O saan naman pera Godmother ang ikot natin bukas? Ako sa Maynila, meron ako nakitang masipag na estudyante na nagde-delivery pero gamit bike lang. Ah, wow. Oo, hindi, Okay. hindi motor ha, kasi ito motor, bike lang yun. Handa ka na bang mangabono? Handa na si Martina, I guess. Okay! Sa mga gustong magka-5K, ano bang kailangan nilang gawin? Wala silang ibang gagawin kundi mag-post lang sa ating mga social media account, Facebook and TikTok. At huwag kakalimutang ilagay ang hashtag 5K4U and hashtag F2F with Ate Coring! Yay! Maraming salamat ulit, Wilbert. Thank you. Thank you po. Thank you po sa lahat. Salamat. Pagkatapos ng isang nakaka-inspire na kwentong yan, eto naman ang mapapasana all talaga tayo. Isang bride, yung ikakasal na babae, na stroke. Pinipili pa rin niya na mag-walk down the aisle kahit iika-ika. Kinagiliwan ng social media ng mga netizen. Bride na iika-ikang maglakad papuntang altar. Ito ang eksenang umantig sa puso ng mga netizen. Ang bride na nasa video ay si Irish Pepito, isang stroke survivor. 25 taon na silang mag-asawa ni Aquilino at biniyayaan ng isang anak. Sa kanilang silver wedding anniversary, napagdesisyonan nilang mag-renewal of vows. Kahit hirap sa paglalakad si Irish dahil sa kondisyon, palaban niyang itinuloy ang selebrasyon. Patunay
tunay na sa kabila ng pagsubok, mananaig ang kanilang pagmamahalan. Sabi nga, ang pag-ibig, harangan mo man ang sibat, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Yan ang pinatunayan ng isa nating kamisis na na-stroke pero hindi nagpatinag sa kanyang renewal of vows. Kahit ika-ika, pinili pa rin maglakad papuntang altar. Kasama natin ngayon, bride and groom Aquilino and Irish Pepito. Ayan. Tapos na ba ang kasal o hindi pa? Tapos na, right? Tapos na. Ibig mo sabihin, kailan nangyari yon? Ilang buwan nang nakakaraan? March 17 po. March 17 lang, ngayong Opo. Marso lang. Ngayong Marso lang po. Oh, nakita naman namin, Irish, medyo hirap ka pa rin maglakad. Medyo Anong po. nangyari doon sa simbahan? Mabagal. Mabagal. Kinalahati po yung yung walk down the aisle. Kinalahati. Apo. So wheelchair hanggang kalahati. Hindi naman po, nilakad ko din po. Nilakad mo rin? Opo. Teka muna, ano bang nangyari? Meron na kayong date ng kasal. Opo. Tapos, hindi mo alam na may problema ka sa, blood pressure ba yan? Hindi na. Puso? Biglaan po, na-stroke po talaga ako 8 years ago po. Sobra sa work po nagke-cater po kasi kami. So, fully book po, hindi ko po alam na may stroke po talaga ako that time. Wala po siya, naka-duty po siya. Madaling araw po ako na inatake po nun Paano kayo unti-unting sumubok na maging normal ang buhay? Mahirap po. Hindi po, akala lang po nila, okay lang na stroke ka, okay na. Pero hindi po, marami ka pong pagdadaanan. Yung hirap po na hindi mo na maalagaan yung anak mo. Pasensya po. Okay lang. Ilan ba anak ninyo? Isa lang po. Isa lang. Okay, pero mahirap Opo. 13 years po yun in the making. 10 years in the making. 13 po. Wow! Ilan taon na ngayon? 12 na po siya. 12 na. So, sa lahat ng mga dumaan din sa pinagdaanan nyo, Aquilino, Iris, ano ang maipapayo mo sa kanila? Ang mapapayo ko lang po sa inyo, alagaan niyo po yung sarili niyo. Huwag puro trabaho. Alagaan niyo pa yung pamilya niyo kasi maikli po ang buhay. Totoo. Alagaan mo ang yan. sarili mo. Totoo yan, Ate Laila, Corinne. anong sabi ng mga kamisis? Etong si ate, nakaka-relate din siya sa pinagdaanan nilang mag-asawa. O, ate, kwento mo naman yung sitwasyon mo. Ako po, nag-alaga po ako ng tatay ko na naging bedridden din po siya. Bali, mga 8 years siya naging bedridden. Ang hirap po talaga. Totoo po yung sinabi nyo. Kasi lahat ng lakas mo sa katawan, ilalabas mo. Lalo na pag nagpapalit ka ng diaper, lalo na pag nagpapaligo ka, ini-exercise mo yung katawan niya. Tapos yung bubuhatin mo siya, itutulak mo siya. Kasi hindi niya kaya buhatin yung mga katawan niya, pati part ng baba niya hindi niya kaya. Baldado na talaga. Kaya ang Mahirap hirap. yun. Lahat ng lakas ilalabas mo po. So, paano mo siya Oy, thank you very much, Nanay, sa pag-share mo sa amin. Maraming salamat sa inyong kwento. Kakaiba. Grabe naman talaga ang pagsubok na pinagdaanan ni Aquilino at ni Irish. Maraming salamat na binuksan ninyo sa amin ang inyong mga lessons learned, hindi ba? So, para sa mga kamisis na dumadaan sa self-pity, umiiyak, parang nawawalan na ng pagtingin sa sarili, nawawalan na ng pag-asa. Ano bang dapat nilang gawin? Mamaya, isang eksperto ang makakausap natin tungkol dyan at pwede kang kumonsulta, okay? Naku, kailangan kausapin mo talaga. Ang tanong natin na iwan ay para sa mga kamisis na dumadaan sa pag-aawa sa sarili o yung kay depression, pagkalugmok, ano ba ang dapat gawin? Para sagutin yan, kasama natin ngayon, Dr. Bernadette Arsena, isang psychologist. Doc, iba ba pagka na-depress ang babae kaysa lalaki dahil sa hormones o edad? Actually, Ate Coring, pareho silang pwedeng ma-depressed. Yun nga lang, mas mataas ang incidence ng depression sa mga babae. Because? Because of hormonal factors at madami kasing changes sa katawan ng babae.
Pero ang nakakatakot din kasi pag ang lalaki ang malungkot, ang problema ay sila ang mas mataas ang incidence ng suicide. Suicide, mga lalaki. Oo, tinututuon nila. Okay, paano natin malalaman, Doc, kung depression na talaga, clinical depression, na kailangan na ng gamot? Kapag Paano mo malalaman na you're there already? Ate Corinne, kapag unang-una, may lungkot ka na tumatagal sa 2 linggo. Pangalawa, wala ka ng interes. Hindi ka na nagbibis, hindi ka na naliligo, hindi ka na nagsosocialize, no? Low bat. At pag nag-iisip ka na gusto mo magpakamatay, that's the pathologic. Ayun. Ano naman yung mga healthy coping mechanism para hindi ma-depress? Ay, alam mo ang ginagawa ko? Talagang inunahan ko na si doktora, no? Alam mo, hindi ako nagkakape kaagad. Lumalabas ako, nagpapaaraw ako kaagad. Yes. Oo. Vitamin D, sunshine. Sunshine. Makakatulong yan to Naglalakad. make you happy. Saka kung kaya mong gawin yung dati mong ginagawa, like fixing yung mga kung ano man sa bahay, kailangan maging occupied yung ating isip. Dapat no dull moments. Kung gusto mo mag-focus sa anak mo, go ahead. Kailangan may hobby ka, kailangan may ginagawa ka na gustong-gusto mo. Irish and Aquilino, maraming salamat sa pagbahagi ng inyong kwentong buhay. Doktora Arsena, baka may tanong pa si Irish, may kwarto kami dyan para sa libreng konsultasyon. So patunay sina Irish at Pepito na love conquers all. Maraming salamat sa pagbahagi. O, kiss daw, kiss. Doktora, thank you. Thank you Libreng so much. konsultasyon, may kwarto dyan. Laila? O ito, totoo ito, di ba? Mahirap makahanap ng matinong kasama sa bahay. Totoo yan. Hindi ba? Angels. That's Alam mo, why you lahat call ng them mga angels. classmate ko, lahat ng mga kilala ko, uy, may marerekomenda ka ba na maglalabada o magluluto sa bahay? Sabi ko, ako nga, naghahanap din eh. Hindi ba? Pero ang iba naman sa atin, siniswerte. Di ba, no, Laila? Kami, meron kaming naging nanay. Nanay Fe, ang tawag namin. Si Nanay Fe, 50 years sa amin. Wow! Yes, bata pa lang ako na yung inalagaan niya hanggang lahat ng kapatid ko, hindi na siya nag-asawa at ang libingan niya doon sa aming pamilya. Kami may Oo. ganyan din kami, Ate Coring. Ako Oo. naman, kung ikaw may Nanay Fe, meron kaming Ate Neyang. Oo, Ayan. meron ganon. Parang ano pa lang ako noon, grade 4. Tapos, nung nag-college na ako, on and off na siya sa amin, pero she keeps on coming back. So, we treat her as family na talaga. Ngayon, senior na siya. wow. 60 plus na siya. Pero, andun pa rin siya sa bahay namin. Pero, hindi na namin siya inobliga. Kung gusto mo magtrabaho, go. Pag Oo. tinatamad, papatulog ka lang dyan. Ang pag-uusapan natin dito, yung pagpili ng tamang kasama sa bahay. Yun, Kaya ibalik biyaya natin talaga. Para kina Rai at David, o mas kilala sa tawag na Hubby B sa TikTok, ang kanilang mga angel sa bahay. Kasambahay kong ituring na marami, nakasanayan na rin tawagin. Pero dito sa Face to Face, with yours truly, simple. Sila ang minamahal na kasama sa buhay ni na Rai at David. Mahilig ba kayong manood ng mga vlogs? Yung tipong buong pamilya ng content creator present sa video. Pamilyar na mga mukha na baka nakita nyo na habang nag-scroll kayo online. Kami, Ate Rose Lindy, excited na kayo bumili? Excited. Doon daw sila sa kids section. Sila lang naman ang madalas na mapanood nyo sa mga vlogs ng content creators na sina David at Rai, o mas kilala bilang Hubby Bees. Pero higit pa sa mga napapanood natin sa harap ng camera ay ang mas malalim na kwento nilang dalawa. Paano dun sir, ayaw kami palabasin. Kahit mag-load lang po sana ako para matawagan yung pamilya ko doon. Hindi ka pinapayagan? Hindi po sir. Nahirapan po kasi akong i-adjust yung
sarili ko pagka napasok ako ng school, tapos yung gawain ko po dito sa loob ng bahay. Baka po kasi yung mapabayaan ko. Dahil ang simpleng presensya nila sa bahay ay isang malaking suporta na para sa isa't isa. Po. Bagay na bagay yung pinakamamahal kasi alam mo bang mahal na mahal ka namin. Ay, thank you po, sir. Mahal ko rin po kayo. Parehas po kayo na Sir Ray. Dahil sina Ate Rose at Lindy, para kina David at Rai, ay hindi lang basta kasambahay, kundi sila ay tunay na kasama sa buhay. Me and my kasama sa buhay, kung saan ibibida natin kung bakit ang inyong sidekick o kasama sa bahay ay ang the best kasama sa buhay. Tulad na lang ni Rose at Lindy. Welcome! Na sobrang ipinagmamalaki ni na Rai at David, the Hubby Bee sa TikTok. Teka muna, bago ang lahat, tayo'y magsitayo at magpalakpakan. Palakpakan natin si Rose at si Lindy. Bakit? Malalaman din ninyo. Yehey! Pagpupugay para sa iyo, Rose at Lindy. Ayan, Rai at David. Bakit? Bakit? Kailan pa ninyo nakasama si Lindy at saka si Rose? Si Ate Rose, 2022. Paglipat namin ng bahay, because kami sanay kami sa condo living, tapos nung nagkaroon kami ng bahay, hindi na namin kaya yung maintenance. Siyempre. So we needed someone. So si Ate Rose was recommended to us. Pero nung umpisa, dala ni Ate Rose is isang bag lang kasi, isang backpack lang kasi para sa kanya is, kung hindi niya kami magustuhan daw, alis siya agad. Ganon. Aba, Oo. ganon. Pero since 2022 hanggang ngayon, she's still with us. Also, nung first time ni Ate Rose sumalang sa amin, dumaan muna, nung sinundo namin siya sa terminal, dumaan muna kami ng Pride March because Okay. June yun. Oh. So, unang salang ni Ate Rose sa amin, kabaklaan agad nakita niya. Pero kahit nung umpisa pa lang, even until now, never kami hinusgahan at minahal kami ng tunay ni Ate Rose. Oh, wow! So, ano bang panuntunan at konti lang ang damit na dinala mo at may bala ka pang mag-escape? Ha? Anong nakita mo kina Rai at David na sinabi mo, eto na ang para sa akin? Opo, yun na nga po at hanggang ngayon po, nandito pa rin. Pinag-iisipan mo pa? Hindi po. Nandito pa rin po ako kila sir dahil napakabait po nila sa akin. Sa amin po. Ay, gano'n. Kaya ngayon po, mas marami na po yung damit ko. Hindi na po isang backpack lang po. Isang cabinet na po talaga. Wow! Oh, Rai, ano naman ang kwento ni Lindy? So, ang kwento po ni Lindy kasi, nung pumasok sa amin si Ate Rose, di ba, kasambahay, and then we started a business. Online business. Tapos nag-start lang sa bahay namin. Tapos kami dalawa lang ni Hubby David yung gumagawa, nagpapack, nagpiprint ng mga orders. Tapos nakita kami ni Ate Rose na ang dami namin ginagawa, tumutulong sa amin si Ate Rose. Hindi na scope niya yun. Hindi niya scope yun, pero tumutulong siya sa amin to the point na hanggang madaling araw, talagang nagpapack kami. Tapos nawawala ng time para maglinis ng bahay. So sabi namin, Hubby David, parang hindi na natin kaya. So sabi namin kay Ate Rose, may kilala ka ba na pwedeng pumunta at makasama natin dito? Doon po pumasok sa picture si Lindy. Kasi si Lindy is taga Bacolod, tapos pinsan ni Ate Rose. Kaya nirecommend siya sa amin ni Ate Rose. Ayun po, doon po nag-start yung story ni Lindy. Lindy is actually an IP. IP na indigenous people sa bukid ng Bacolod. So, sobrang swerte namin na napunta siya sa amin because just like Ate Rose, sobrang pinagkakatiwalaan namin at sobrang bait ng batang yan. Oh, malalambing ang mga Ilonggo. Di ba? Kabalo? Oh, di ba? Okay. Yun lang ang alam ko sa Ilonggo. Yung mga anak ko ang tunay na mga Ilonggo, si Pepe at saka si Pilar. Oh, so ikaw naman, Lindy. Sa akin po, palagi sila nagbibigay ng advice. Parang kinakausap po kami. Kasi sa iba po talaga, hindi kami kinakausap, ganun. Sa kanila lang po talaga. Sobrang bait po nila ni Sir. So, nagpapaligaw ba kayo? Bawal? Paano love life? Si Lindy, wag muna kasi nag-aaral pa. Pinapaaral din kasi po namin siya. Merong... Ay! Strict ang parents! Strict ang parents, Study first. Oo nga. Sabi ko kasi sa kanya, kung magjojowa ka, dapat mas mayaman sa'yo. Correct! Tama naman yun! Tama yun! Diba,
Correct. Laila. Tsaka dapat, mas mahal ni Boylet kesa sa mahal ni girl si Boylet. Tama. Diba? Okay, si Rose daw ay nakapagpundar na ng bahay. Opo, yes po. Opo. Bahay at lupa. Bahay at lupa, excuse me, saan? Sa Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Opo. Yun. Okay. So, ano naman ang masasabi ninyo sa inyong mga amo? Ano ang mensahe ninyo sa kanila? Sir, maraming salamat po sa suporta, paggabay po sa amin at sa lahat ng mga binibigay niyo po sa amin, nakapag-ipon po kami. Yan. Maraming salamat po. Ayan. O Rose, ikaw naman. Maraming salamat po sa inyo, sir, dahil sa inyo, ayan, na tupad ko po yung mga pangarap ko. Nagkaroon na ako ngayon ng sarili lupa, sariling bahay. Kung hindi po dahil sa inyo yan, hindi ko po mararating to lahat. Sa inyo po yan lahat, sir. Thank you so much po. Okay, subaybayan ang TikTok ng Hubby Bees, Rai and David. And thank you, Lindy and Rose, para sa inspirasyon. Pansit Bihon, Pansit Canton. Ayan, ibahin naman natin yung hindi natin madalas naluluto at nakakain. Binibili lang, pero kung gawa sa bahay, baka mas masarap. At ayun si Laila, may ginugulong kusina. At nagpapatupad, nagpapaturo paano magluto ng pansit batil patong ng Tugigaraw. Laila, ihain mo yan! Masyadong inis, mamaya change duster lang nandyan ako. Kasi ang lulutuin natin at ihahain na yan today, ang sarap. Magpansit naman tayo, para may birthday lang. Pansit batil patong. O, hindi ba? Yes. Timir na of Diaz Express. Bonggang-bongga. Pero kasi, alam nyo, yung kanilang pansit batil patong ay with a twist. Kaya siguro mas maganda, Sir Jerry! Sir Jerry, ayan! Come on! Dito po tayo. Sir Jerry, explain mo naman kung ano yung with a twist natin dito sa ating pansit batil patong. Ayan. Actually, ang pansit batil patong is nanggaling sa Tugigaraw. Yes! Since nasa Manila tayo, ginawa ko ng ibang twist naman para medyo may Manila taste. Actually, gumagamit ako ng egg noodles. Okay, so yun yung isang pagkakaiba. Yung pagkakaiba. twist, okay. Tapos gano'n yung yung common na toppings ng batil patong. Meron siyang carabao meat, pork liver with egg. Okay. And tapos yung batil means yung soup. Oh! Soup nung batil patong. Patong is the topping. Ma'am, maiwanan po namin sir. Sige sir, thank you po for explaining. Bongga yan. O, sige, o. Ate Mirna, Simulan na last natin. cook, tira! O, yan. Ano ang uunahin natin? Magigisa ba muna tayo? Yes, igisa natin muna. Okay. Ang ground beef. Pero Ground beef giniling na cara beef ang tawag Cara doon, beef. di ba? Yes. Cara beef. Cara beef. After nyan, iyahango natin. Hanggang Mga medyo mag-brown. O, sige. Okay. So, after 2 minutes, tumatalsik. Tumatalsik, parang galit sa akin. Huwag daw biruin ang cara beef. O nga, tapos yun natin next. ang liver. Hilawa, hindi Yes. yung nakalat. Hindi, Dapat talaga kailangan yung... fresh. Okay na, hango na agad. Hango Bilis. agad Kasi nga, titiga. Yes. Next na natin yung gulay. Oh. Isa na tayo ng garlic. Bawang. Lagyan na natin ang sibuyas. Tapos, kung hindi kayo makasunod sa ingredients, meron po niyan sa socials. Tingnan nyo lang sa Facebook at TikTok page ng Face to Face with Ate Coring. So, after nitong sibuyas, vegetable yung carrot. O, habang nakapamewang pat Ilagay natin nakadaster. lahat Ay, ang toge. O, next, repolyo na. O, tapos, segregate na natin yung gulay. so pagkahango ng gulay, ano na yung next na gagawin natin? Ito na, Mag-asa isunod na- na natin ang ating egg noodles. So ito, Yes. nakulo na, pero gigisahin natin? Yes. Kasi di ba yung ibang noodles, doon na mismo sa kalang ginigisa. Pero ito Oo, pala, yan, ganyan gisa na. O, ano yan? Pampasarapin yung batil sauce. At ang sikreto, dapat nakakoat yung buong noodles. So after nyan, pwede na nating hanguin ulit. Lagay natin dito. Nalagay natin dito? Yes.
Ikaw, ang hilig mo i-challenge ako, ha? Parang gusto mo akong china-challenge talaga. Ate Mirna, ha? Sige. Ano po ba yung ingredients ng batil sauce? Yan. So, ang ingredients ng batil sauce, may soy sauce. Okay, toyo. So, oyster sauce. So, may konting sugar. Ayun. So, pinag-mix lang natin. After nyan, gagawa tayo ng Egg drop soup using na. this to, ha? Kasi So, yung sauce niya is yung sauce lasa, yung batil sauce. Pagka kumulo na yan, Ibuhos na natin. ibubuhos na natin ang ating Sige, so, noodles. ito, ilang itlog yan? Isang itlog. 1 egg lang. Tapos, ibibit. Okay. Ayan na, Ayan, kumulo kumulo na. Okay. So, Ayan. habang so parang binabati-bati mo nga lang. Yes. Ayun, ay, ang ganda. Tingnan nyo. Tapos na. Aliw. Okay na siya. Naaliw si tita. Ay, I like. Okay, so ako na magsasalin. So, ayan. Kaya, patong dahil nga maraming toppings. So, yung niluto nating cara beef, yung liver, and syempre may fried egg. Tapos, ito yung gulay, yes, at yung ating mga sibulino or yung dahon ng sibuyas for garnishing. Sige, tikman natin. Alam niyo, tinuruan ako ni Sir Jerry kung papaano kainin itong pansit batil patong. Kalahati, ayan. Pwede mo siyang Yes. Lalagyan siya ng sibuyas. Pantanggal umay kasi yan sa dami ng mga toppings. Pero totoo, masarap yan kahit na yung hininga nyo hindi masyadong kabanguhan after, masarap yan. Tapos yung kalahati daw, noong batil ay ganyan. Isasama nyo sa pansit at saka nyo lalafukin, mga misis. Papalafuk din natin yan sa inyo sa studio, pati na rin sa mga mister natin. Ready? Yes. Ay, ako lang. The best. Ang harap. Siguro masarap din to. Malasado lang yung itlog pagkakaprito, no? Ate Kuring at Ryle, siyempre tinikman ko muna para sa inyo. Kasi, pag hindi pasado, ay Tita Laila, ay hindi natin ito ihahain. Pero dahil pasado na yan, Ate Kuring at mga kamisis, nako talaga, wait nyo ako dyan. Papasalubungan ko kayo nitong pansit batil patong. Hintayin nyo akong palit akong duster, ha? Sarap. Ang sarap. O, ayan! Sarap! Mga kamisi, syempre, hindi natin mamimiss ang pansit batil patong dahil may pa-take home sila Mirna at Laila para sa atin. Yahoo! I love it! I want that! Ayun! At yan ay ipapatikim namin sa inyong lahat dito sa studio! Yes! Tinan mo, Ate Kuring, pati yung egg drop soup o yung batil, ha? May Pinadala kasama. nila, yes. Wow! Okay. So, ang terno, ito at saka isang ganito. Opo. Ayan, okay. Tapos, pwedeng kalahati, ilagay nila dun sa pansit, and then yung kalahati, hihigupin. Ay, Yun, masaya. ang tama-paraan ng Masaya. pagkain niya. Okay, there's one for everybody! Yay! Wow! Ay, kainin nyo yan. Ako talaga nagluto niyan, ha? Ayun. Pwede ako kakain ito? Yes! Parang gusto ko akin na lang ito. Meron ba ako? O sige, meron. O, sa'yo na yan. Okay, hintayin na lang po yung pansit. O, sino po? Una, soup. Ayan. Ayan. O, soup. O, hindi ba mga kamisis at enjoy na kayo, may pa-take home pa. Ayan, kaya sa mga gusto makisaya dito sa studio, scan nyo na ang QR code na nasa inyong mga screen. Ate Kuring! Ano yan? Ay, naku, hindi lang basta pansit ang inihain natin. Yung pansit batil patong, ihahain ko na rin ang mga pagkekwentuhan natin bukas. Clue! Mga kamisis nating nalubog sa utang, kamustahin natin.
Sa ngayon po, nasa 50,000 na po yung utang ko. Ngayon? Opo. Alam nyo ba yung Rubik's na kahit matanda at hirap na hirap buuin, sisiw yan sa ating baby Bibo. Wow! At bitak sa ating mga paa. Paano nga ba gagamutin? Tandaan, ito ang pang-araw-araw ninyong kasama sa bahay, ang face-to-face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face-to-face, issue ay harapin. Face-to-face, solusyon ay hanapin. Face-to-face, problema ay ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face-to-face. Face to face with